Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na tigilan mo ng pagsama-sama sa kaibigan mo si Lando? Ang tigas talaga ng ulo mo. Gusto ba talaga masaktan, ha? Ha? Aray, tama na po, nasasaktan na po ako. Bitiwan niyo po ang tenga ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi na po ako uulit. Siya lang naman po talaga palagi sumasama sa akin sa pangangaso. Kaya hindi po ako nakakaiwas, Tay. Kapag nakita mo papalapit na sa'yo si Lando, iwasan mo na nang hindi kayo magkasama pa. Hindi mo ba kayang gawin yon? Masyado mapanganib ang gubat para sa inyo. Lalo pat baka matsyempo kayo doon ng mga nagro-ronda sa gabi. Mapagkamalan pa kayo mga asong gubat. Opo, Tay, opo. Kaya bitiwan niyo na po ang tenga ko. Hindi na po ako batang paslit na pwede niyo pong pingutin sa tenga. Kay bata ka o binata na, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kapag nagmatigas ka sa kakasuway mo sa mga binibiling ko sa'yo. Pwede ka makipagkaibigan sa lahat ng mga kasing edad mo. Basta wag lang sa anak ni Tino. Alam mo naman sukdulan hanggang langit ang galit niya sa pamilya natin. Makikipagmabutihan ka pa sa anak niya. Iwan niyo na po ang tenga ko, Tay. Hanggang ngayon po ba? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ko pong iwasan si Lando eh. Siya lang po nag-iisa kong kaibigan na hindi natatakot sa ating mag-ama. Kahit po si Mang Tino, hindi ko rin po nauunawaan kung bakit galit na galit siya sa atin. Kung may lihiman po kayong sigalot sa isa't isa, bakit kailangan madamay kami ng mga anak nyo? Wala po kaming alam sa away nyo. Kaya tama na po, Tay. Huwag niyo na po akong pakialaman. Ba't sumasagot-sagot ka na? Hanggang nandito ka sa poder ko, ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito. Kaya magmula sa araw na to, titigil ka na sa pangangaso. Pag-aaral na lamang ang aatupagin mo. Alam niyo po ang dahilan kung bakit hindi ako nagpatuloy sa pag-aaral, Tay. Kaya huwag niyo pong ipilit na mag-aral ako dahil lang sa sinabi niyo. Hindi ko na po kayo maintindihan eh. Lahat na lang ang gawin ko bawal. Nasasakal na po ako. Gusto ko nang umalis sa pamamahay na to. Palagi niyo na lang po akong sinasaktan. Parang hindi niyo po ako anak eh. At para sa inyo, parang lahat na lang ng gawin ko ay mali. Talaga bang pinipilit mo kung saktan ka, ha? Hetong sa'yo! Bam! Paduduguin ko talaga ang mukha mo sa suntok. Nagmamalaki ka nang umalis sa poder ko dahil kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Pwes, magtatanda ka ngayon. Heto, lumuhod ka sa bilao na may munggo at wag na wag kang aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. Aray, Tay! Tama na po, Tay! Tama na po! Ayoko pong lumuhod sa munggo! Hindi na po ako ulit! Nakikiusap po ako, Tay! Talagang makakatikim ka sa akin kapag inulit mo pang katigasan ng ulo mo. Kung gusto mong umalis sa pamamahay na to, hintayin mo munang mamatay ako. Kung nasasakal ka dahil sa pag-iigpit ko sa'yo, pues, sumunod ka sa mga sinasabi ko nang hindi ka muling lumuhod sa munggo na yan. Ang gusto ko lang naman po ay makatulong sa inyo sa pangangaso nang hindi na nyo kailangan gabi-gabing pumunta sa kagubatan para lang manghuli ng mga hayop sa gubat na madalas po nating kinakain. Nag-aalala lang po ako sa inyo, lalo na po nang tingin sa atin ng mga tao ay pamilya ng mga aswang. Kaya nga po hindi na ako nakapag-aral eh, dahil madalas po nila akong tinutokso. Ang sabihin mo, ikaw ang sumuko mag-aral. Huwag mong idahilan na marami nangungutya sa'yo. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kung gusto, maraming paraan. Wala na pong paraan. At ang dahilan ko po ay makatulong sa inyo. Mas makatutulong ka sa akin kung makikinig ka sa mga sinasabi ko. Layuan mo ang anak ni Tino. Alam mo kung anong kayang gawin ng lalaking yon. Malaki ang kanilang ari-arian at sikat dito sa ating baryo. Kaya lahat ng mga sasabihin niya ay magiging totoo sa paningin ng mga tao. Kanina, pinagbantaan niya ako na kapag hindi mo nilayuan si Lando, ay ipagkakalat niya dito sa baryo na tayo ang mga may gawa na sunod-sunod na patayan dito at palalayasin tayo dito sa bahay natin. Alam mong walang imposible pagdating sa pera. Ano po bang kinakatakot nyo? Alam naman nyo walang katotohanan ng mga pinagsasabi niya. Wala akong kinatatakutan. Mas takot ako mapahamak ka. Kaya sana naman, makinig ka. Kaya yung gawin tama ang mali. Ibang pumilos ang salapi. Lahat kayang baligtarin. Walang laban na mga katulad natin. Ni pangalan ay hindi kaya may pagmalaki. Kaya kung patuloy ka magmamatigas, mapipilitan akong ikulong ka sa bahay na ito. At hindi ko hahayaang makalabas ka pa. Masigurado ko lang naligtas ka. Tay, talagang gagawin niyo po yun sa akin? Alam mong hindi ako nagbibiro. Ginagawa ko mga sinasabi ko. Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip ka na.
Huwag mo nang hintayin na dumating pa tayo na kailangan pa kitang ikulong. Ito na ang huling beses sa pagsasabihan kita, ha? Kapag nahuli pa kitang umaalis ng gabi kasama si Lando, aba, pasensyahan tayo. Hinding-hindi na kita patatawarin pa. Sa isang bayan ng Masbate ay may natatanging baryo na ang pangalan ay Mangon. Isang lugar na sagana sa lahat ng yaman ng lupa. Malawak na pataniman ng mga palay, gulayan at naglalakihang mga punong hitik sa mga bunga katulad ng mga mangga, santol at kung ano-ano pang pwedeng maipagmamalaking produkto sa mga karatig na baryo. Buhay na paraiso kung tawagin, pero isang lihim na kwento ang hindi alam ng marami. Mga elementong hindi ko akalaing naninirahan sa lugar na ito. Ang binatang si Gary ay edad 18 taong gulang. Namulat siya sa katotohanan ang buhay ay punong-puno ng katanungan. Ang kinalakihan niyang paligid ay nasanay na sa mga paratang ng mga tao na sila ay may lahing aswang. Kinatatakutan, kinukutya at madalas paalisin sa kanilang tirahan. Sa bawat lugar na pagtatayuan nila ng bahay ay nakapagtatakang may namamatay na parang sinasadya sa kanila ibintang. Kaya naman, napilitan sila na manirahan sa bundok sa gitna ng kakawyan, malayo sa bayan, malayo sa mga taong mapanghusga. Tanging ang pangangaso lang ang nag-iisa nilang pinagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Kung minsan nga ay nagkakasya na lamang sila sa mga tinapang karne ng baboy ramo at iba pang mga hayop sa kagubatan. Muling napaigtad sa malalim na pag-iisip si Gary nang malakas na sumigaw ang kanyang ama. O ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Maghain ka na ng tanghalian na makapunta na ako sa pataniman ng gulay. Kapag tapos ka na sumunod ka na lang sa akin. Magmula ngayon, palagi ka nang nasa tabi ko, ha? At kung saan ka pupunta, ay kailangan mong paalam muna sa akin nang hindi naman ako parang tanga na kung saan-saang lugar ka pa hahanapin. Pero may gagawin pa po ako eh. Sumunod ka na lang at ayoko na makipagtalo sa'yo. Napapagod na ako. Pagod na nga ako sa kaingin. Pagod pa rin ako sa'yo. Malaki ka na, kaya dapat marunong ka na mag-isip kung tama ba o mali ang ginagawa mo. Sasagot pa sana si Gary sa kanyang ama, pero mabilis na itong tumalikod sa kanya. Nawakan na lamang niya ang nasaktang tenga at labi sa ginawang pananakit sa kanya ni Mang Renato. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naiintindihan sa pagiging mahigpit nito sa kanya. Alam niyang napapagod na rin ito sa malimit na pag-alis ng gabi para lang manghuli ng mga hayop sa gubat. Idagdag pa ang madalas nilang pagtatalo. Siguro naubos na rin ang pasensya ng kanyang ama kaya humantong na sa pananakit nito sa kanya. Maging sa bayan ay iniiwasan sila ng mga tao. Kahit ang pagbentahan sila ng bigas ay hindi rin nila nagagawa para sa kanila. Pati ang mga tanod ay palagi nang nakabantay sa kanilang mga galaw. Kaya sa gabi lang sila nakakakilos ng maayos. Mabilis na naganda ng tanghalian si Gary. Nilagang kamoting kahoy at tinapang baboy ramo na huli pa nila nung nakaraang araw. Pagkatapos mong kumain, ay sumunod ka sa akin sa kaingin, ha? Marami na tayong pwedeng anihin. Sapat na para sa 1 linggo nating pagkain. Ikaw na rin ang magdala ng itak ko. Huwag mong kalilimutan, ha? Kamamaya may makita tayong hayop sa gubat para may magamit tayong panghuli sa kanya. Opo, tay. Ayusin mo nga ang mukha mo. Kaya aga-aga nakabusangol ang labi mo. Para ka nalugi na 10 milyon, ha? Mapagsabihan ka na ng konti para ka nang hihimatayin. Bilisan mo ng kilos. Para kang hindi lalaki. Mas lalo lamang nadadagdagan ng init ng ulo ko sa mukha mo, Tay, bakit po kaya hindi na lang tayo umalis sa baryong to? Pumunta po tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Ano po ba kasi ang ginagawa natin dito? Sa lugar na ito namatay ang iyong ina. Alam kong pinatay siya ng lalaking ipinalit niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwalang namatay siya sa sakit. Kayo na rin po nagsabi, tay, na pinatay siya. Paano kung maulit lang po sa atin na nangyari kay nanay? Kaya umalis na lang po tayo dito, tay. Saan naman tayo pupunta? Kung may alam lang akong ibang malilipatan, matagal ko nang ginawa yon. Kaso,
Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan ko malaman kung ano ang totoo sa mga nangyari sa iyong ina. At kung aalis nga tayo, wala na tayong ibang mapupuntahan. Halos lahat na ng sulok dito sa Masbate, napuntahan na natin. Kaya wala na akong ibang maisip na ibang lugar na pwede nating pagtayuan ang ating bahay. Hindi, Tay. Alam ko po na may iba pa po kayong dahilan, kaya hindi kayo umaalis sa lugar na to. Aba, teka. Bakit ba napunta dyan ang usapan natin? Kumain ka na nga lang. Di ko lang po kasi maintindihan kung bakit nagtsatsaga po kayong tumira sa lugar na to. Na ang halos lahat ng tingin ng mga tao sa atin ay isang aswang na hindi dapat lapitan. Palagi mo na lang sinasabing hindi mo maintindihan kasi ayaw mong intindihin. Kung ang pagtutuunan mo lang ng pansin ay kung paano tayo matatahimik sa lugar na to, gawin mo. Hindi yung puro kareklamo. Pinapairal mo ang katigasan ng ulo mo. Tama ka. May dahilan kung bakit ako nagtataga sa lugar na ito. Dahil may hinahanap rin akong tao na alam ko malaki may tutulong sa akin. Kaya kumain ka na lang ng kumain para naman kahit papano matahimik na ang buhay ko. Namagitan ang katahimikan pagkatapos marinig ni Gary ang mga sinabi ng kanyang ama. Sa puso niya ay umaasa pa rin siyang matatapos rin ang ganitong suliranin sa kanilang buhay. Bigla ay pumasok sa isip niya na mamayang gabi ay may usapan para sila ni Lando na magkikita sa lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Hindi niya tuloy maintindihan kung makikipagkita pa rin ba siya sa kaibigan o makikinig na lang muna sa kanyang ama. Ramdam na ramdam niya ang paghihirap sa loob ng kanyang ama sa tuwing hindi siya nakakauwi ng umaga at madalas ginagabi sa bundok. Kaya nahihirapan siyang magdesisyon kung paano niya matatakasan si Mang Renato. Lingid kay Mang Renato ay tahimik na siyang nag-iimbestiga sa galaw ng kanilang kapaligiran sa tulong ng kaibigan niyang si Lando. Isang misteryosong sakit ang kumakalat sa buong baryo na pilit ibinibintang sa kanyang ama. Sa hindi malamang dahilan, marami na ang natatagpo ang patay sa kagubatan na sinasabing inatake raw ng aswang o di kaya naman ay mambabarang. Napilit namang iniuugnay sa kanyang ama. Gusto niyang linisin ang pangalan nito sa paningin ng mga tao. Patutunayan niyang nagkakamali ang mga ito sa panghuhusga sa pagkatao nilang mag-ama. Katulad ng napag-usapan nila ni Mang Renato, hinatid niya ang mga gamit sa kaingin nito. Kalahating araw silang nagtrabaho sa kaingin nilang may tanim na kamuting kahoy para sa kanilang pagkain. Pagsapit ng alas 5, saka lamang nakauwi ang mag-ama sa kanilang bahay. Walang gustong magsalita, kanya-kanyang pasok sa kanilang kwarto at hindi na nga nakuha pang maghapunan dahil na rin sa pagod. Panigurado naghihintay sa akin si Lando. Anak ng teteng naman talaga, oo. Paano kaya ako makakatakas nito? Kahit ngayon lang sana. Ang balita ko tuwing ganitong oras nagsisimula na mga nilalang sa kanilang paghahanap ng pagkain. Patutunayan kong hindi aswang ang ama ko. Pabaling-baling sa pagkakahiga si Gary sa kanyang katre habang pinakikinggan ang galaw sa kabilang silid ng kanyang ama. Pero tahimik lang ito at wala siyang maramdamang kaluskos sa katre ni Mang Renato. Muli niyang sinulyapan ang nakabukas niyang bintana saka bumangon sa kanyang higaan. Maingat ang hakbang ng paa na patingkayad na naglakad si Gary papalapit sa bintana. Dahan-dahan siyang sumampa saka muling sinulyapan ang dingding ng ama. Pasensya na po kayo, Tay. Ito na po ang huling pagtakas ko. Para sa inyo naman po itong ginagawa ko . Patutunayan ko po sa kanila na hindi po tayo mga aswang. Pagkasalita ni Gary ay mabilis siyang tumalon mula sa bintana pabagsak sa lupa. Madalas niyang gawin yon, kaya't sanay na siya sa ganitong pagtakas. Malalaki ang mga hakbang ng paa na tinakbo niya ang kakahuyan. Talagang sa ganitong oras sila nag-usap ni Lando kung saan ay sinigurado nilang maliwanag ang sikat ng bilog na buwan na magsisilbi nilang ilaw sa daan. Dala ang itak ni Mang Renato ay mabilis niyang pinuntahan ang lugar na napag-usapan nila. Hindi nga siya nagkamali dahil pagdating niya roon sa kanilang tagpuan, nakita niyang pahampas-hampas pa ng palad sa katawan niya si Lando dahil sa mga kagat ng lamok.
ang may 16 na taong gulang na si Lando, ang pinakamabait niyang naging kaibigan. Katulad niya, hindi siya nito hinusgahan. Sa halip, sinuportahan pa nito ang paghahanap niya ng mga ebidensyang magpapatunay na wala silang kasalanan. Sa lahat ng mga nangyayari sa baryong ito, tanging si Lando lang ang naniniwalang inosente sila. Napaunat ito sa pagkakaupo nang makita siyang dumating. Anak naman ng putya, Gary oh. Akala ko hindi ka na dadating eh. Bakit ba ang tagal mo? Paano? Si tatay kasi. Nasermonan na naman ako. Pareho pala tayo eh. Teka, nakikita mo ba tong pasa ko sa pisngi? Sinuntok na naman ako ni tatay dahil sa pagsama ko sa iyo noong nakaraang gabi. Hindi ko na nga alam kung paano ko pa siya iintindihin eh. Madalas niya na akong saktan. At kanina nga, dahil sa galit, yung mga alaga naming kambing, ayun, pinakawalan niya. Tutal naman daw eh, layas ako at hindi maaasahan sa pag-aalaga ng mga kambing. Pasensya na, Lando ah. Kung pati ikaw nadadamay sa problema ko. Wala yun. Ang mahalaga, malinis natin ang pangalan nyo. Naawa na kasi ako sa inyong mag-ama eh. Ewan ko ba? Pero pakiramdam ko, ako nasasaktan kasi alam kong nandahil kay tatay, kaya kayo nagkakaganyan. Saka, kaya kong patunayan na mabuting tao kayo. Kaya huwag ka mag-alala. Maraming salamat, pre ah. Utang ko sa iyo lahat ng ito. Nag-aalala lamang ako na baka malasin tayo sa lakad nating ito at mapahama ka. Pareho kasi tayong tumakas eh. Hindi ko makakaya kapag nasaktan ka. Ay nako, huwag ka na mag-isip na mga ganyan-ganyan. Ang isipin mo ngayon ay may mahuli tayong aswang nang meron tayong maiharap sa baryo. Ha! Ipapahiya natin sila tungkol sa mga pinagsasabi nila sa inyo. Ginagawa ko to para sa aking ama na siya nagpakalat sa maling impormasyon tungkol sa totoong pagkatao nyo. Kaya huwag ka na makonsensya. Wala kang kasalanan. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya eh. Lalo na kay Mang Renato na napakabuti sa akin. Nagsimulang maglakad ang dalawa sa masukal na kagubatan papuntang Kakahuyan. Doon madalas may matagpo ang patay na hayop na wakwak ang tiyan at nagkalat ang lamang loob. Kaya naman inisip nila na muling lalabas ang nilalang doon para mambiktima ulit ng mga taong ginagabi sa pag-uwi. Ilang minuto pa ang lumipas sa kanilang paglalakad. Bigla silang nakaramdam ng kakaibang kilabot sa paligid, kasabay ng malakas na pag-alulong ng mga asong gubat sa Kakahuyan. Umalingaw-ngaw na parang umuulit ang tunog. Pare, malakas ang hinala ko na may aswang sa lugar na to. Ano kaya kung magtago tayo sa malago na halaman na yon? Hindi sila magpapakita kapag alam nilang may tao eh. Mas lalo silang magpapakita dahil may tao. Ikaw talaga latang kinakabahan ka lang eh. Dapat maging matapang tayo. Paano na lang kung aktwal na nating makaharap ang totoong nilalang na kumakain ng tao? Hakbang na lang sana ang dalawa nang biglang dumaan sa harapan nila ang maitim na nilalang na mabilis tumakbo. Nagtago ito sa makapal na halamang gubat na nasa tapat lang din ng kanilang kinaroroonan. Anak sa teteng, oo. Hindi ko alam na dito nagpunta ang mga pinakawalang kambing ni tatay. Hindi na siya nadala. Ilang beses na siyang namamatayan ng mga alagang hayop dahil sa mga gumagalang aswang. Sandali lang, Gary ah. Titignan ko lang kung bakit mabilis tumakbo ang kambing na yun. Samahan na kita. Teka, wala ka man lang bandalang itak? Paano kung biglang may makaharap tayong mabangis na hayop sa lugar na to? Akala ko naman kasi magdadala ka ng para sa akin eh. Tara na nga, bilisan na lang natin. Kailangan ko rin makabalik kagad sa bahay eh. Paniguradong dila ako lang ang walang latay kapag nagising ang ama ko. Mabubugbog na naman ako noon. Pagkatapos natin ngayong gabi, tol, hindi na muna tayo pupunta sa gubat na to ha. Para hindi na tayo palagi napapagalitan. Nang makalapit ang dalawa sa malagong dahon, nakayukong hinawi ni Gary ang mga nakaharang dito para silipin ang kambing na nagtatago sa alamang yon. Pero pagsilip niya ay lumundag ang malaking kambing diretso ang paghabol sa kanila habang parang galit na asong umaangil pa. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo papunta sa Kakahuyan. Kahit madilim ay pinilit nilang makalayo sa nagwawalang hayop. Bilisan mo! Bilisan mo, Lando! Ano ba kasi naisipan natin gawin? At kailangan ba natin tignan ng kambing? Yan tuloy! Bigla tayong hinabol! Galit na galit sa atin!
Malay ko bang bigla tayong hahabulin ng ulikba na yun? Nakakainis! Nagulat talaga ako saka parang nagbago ang kilos ng kambing. Ewan, pasabilisan natin tumakbo. Baka abutan niya tayo. Kapag lingon nila habang patuloy na tumatakbo, ay nakita nilang hinahabol pa rin sila ng kambing. Parang nauulol na hayop na wala sa sariling katinuan. Kapansin-pansin na naglalaway ang kambing at ang mga ngipin ay nakalabas na parang nakahandang kumagat sa kanila kapag naabutan sila. Idagdag pa ang nakakatakot na sungay nito sa kilabot na kanilang nararamdaman. Dala ng matinding takot ay nabitiwan ni Gary ang hawak na itak. Nahulog ito sa damuhan na nilampasan lang ng kambing. Talagang ngayon pa ito nangyari sa atin. Anak ng teting talaga oh. Mukhang mabibigo tayong makakita ng aswang sa gubat na to. Kaya nga mali atang tumakas tayo. Saka ang dilim na gubat na to. Hindi ko halos makita ang daan. Doon tayo magtago. Sa kakawyang may malaking puno para tigilan na tayo ng kambing na yun. Diyos ko po, kasunod pa rin natin ang kambing. Baka naman bagong panganak ang alaga nyo, kaya galit na galit sa atin. Nahulog na rin ang itak ko sa damuhan. Paborito pa naman ni tata yun. Lagot na talaga. Saan na lang natin balikan yun? Teka, dito tayo dumaan sa gilid ng bangin. Siguro naman hindi niya na tayo maaabutan dito. Hindi lang inaalala ko, pre. Kung hindi ang galit ng aking ama kapag nalaman niyang naiwala kong itak niya. Wala na nga tayong natuklasan, naiwala ko pa ang mahal na mahal niyang itak. Saktong pagtapat nila sa gilid ng bangin, ay nakita nila ang malaking sanga ng bayabas na nakalawit sa bukana nito. Tamang-tama sa naisip nilang pagtatago para kung magkamali man ang kambing sa paghabol sa kanila, ay isasakripisyo na nilang ihulog ito sa balon na malapit sa kanilang kaingin. Dahan-dahan silang bumaba at siniguradong hindi sila mauhulog. Diyos ko naman pare, ang hirap ng tayo ko. Tulungan mo naman ako kumapit dito sa sanga ng bayabas. Konting pagkakamali lang natin dito. Baka dito na tayo mailibing ng buhay. Bakit? Ayos naman ang pagkakakapit natin sa sanga ng bayabas ha. Saka may tinutuntungan din tayong sanga. Huwag ka naman na maingay. At baka marinig niya tayo lalo tayo mapahamak. Pambira oh. Nangangawit na ang kamay ko sa pagkakasabit natin sa sangang to Teka, nakaalis na yata ang kambing ng iyong ama. Nangangalay na rin ako sa paglambitin natin. Teka, bakit ba tayo natatakot sa hayop na yun? Hindi naman siya nakakasakit Isa lang siyang kambing. Tara na nga, para tayong mga unggoy na nakalawit dito Iba kasi yung nararamdaman ko sa alagang ni tatay Kaya hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako natakot sa kanya. Kung bakit naman kasi madalas pakawalan ni tatay ang alaga niyang kambing sa tuwing nagagalit sa akin Ang tapang pa lang. Nang masigurado ng dalawa na wala nang humahabol sa kanila, ay mabilis na umahon sa pinagtataguang bangin ang magkaibigan. Pero nagulat sila nang sa pag-ahon nila ay nasa itaas ang maraming kambing na nag-aabang sa kanila. Nakatayo na parang alam na doon sila nagtatago. Hindi isa, kundi marami na itong magkakasama. Doon nila napansin na halos pare-pareho ang mga itsura ng mga kambing. Bumundol ang kaba sa kanilang dibdib nang makitang hindi ito gumagalaw para sumugod sa kanila. Sa halip, nananatili lang ang mga ito na nakatingin, habang mga nakangising humihingal na ang dila ay nakalaylay. Kung tuluyang ilalawit, ay sasayad na sa lupa. Nagsitayuan ang mga balahibo nila sa katawan, habang hindi makagalaw na nakatingin sa mga hayop na umaangil, na parang sa ilalim ng lupa dumadaan ang tunog. Idagdag pa ang panay kaskas ng unahan nilang paa na parang hindi makapaghintay na sila ay atakihin. Anak ng putya, pre! Halos magkakamukha mga yan Hindi sila mga alagang kambing ng iyong ama. Hindi rin sila mga normal na kambing, sigurado ako. Mukhang nagkamali ako. Hindi nga mga normal na kambing ang nasa harapan natin, tol. Walang ganyang kalaking kambing. Pabihira, hindi kaya sila na mga nilalang na hinahanap natin? Tignan mo mga mata nila, pre. Ang pupula. Pre, hindi nga sila mga ordinaryong kambing. Totoo mga aswang. At nasa harapan natin sila. Wala akong dalang itak. Kaya pre, takbo na! Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Gary at Lando nang mula sa kanilang harapan ay tuluyang nagbago ang anyo ng mga ito.
Mas mabangis na hayop na may malalaking pangil sa bibig na kayang dumurog ng buto ng tao. Kasabay ang pag-angil nito na parang sa isang kambing pero kayang magpatayo ng mga balahibo nila sa katawan. Napapaatras na humakbang ang magkaibigan na patuloy na pinakikiramdaman ang mga nilalang na nakangisi. Umuusok ang mga ilong na parang galit na aso. Hindi nila inaasahan na bigla sila nitong aatakihin. Lumundag sa kanila ang pinakamalaking kambing, diretso kay Gary. Pare, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Nakahalimaw nga sila, pare! Tulungan niyo kami! Tulong! Nawala ang tapang nilang magkaibigan nang maramdaman ang mga pangil na bumaon sa kanilang katawan. Bumagsak sila sa lupa habang patuloy na pinagtutulungan ng mga mababangis na kambing. Halos mabingi na sa sariling boses si Gary habang nakatingin sa kanyang kaibigan para humingi ng tulong. Pero maging si Lando ay inaatake na rin. Wala silang nagawa kundi ang pilit na tanggalin ang mga bibig ng malalaking kambing na nakasubsob pa rin sa kanilang mga katawan. Bumaon ang mga pangil ng halimaw sa braso ni Gary dahil ito ang kanyang ginamit na pansalag para protektahan ang kanyang sarili. Ang mga nilalang na patuloy na umaatake sa kanila ay panay din ang ungol na parang nasasarapan sa mga umaagos nilang dugo. Hanggang sa kanyang binti ay nararamdaman niya ang mainit na bibig ng mga halimaw na patuloy silang kinakagat. Dala ng matinding takot ay malakas na sigaw ang kanilang ginawa. Pero bingi ang katahimikan ng gabi sa lahat ng kanilang pagsigaw at paghingi ng tulong. Pakiramdam ni Gary ay namanhid ang buo niyang katawan dahil sa mga kagat sa kanyang binti at hita. Tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na, tulong! Saklolo! May aswang! Tulungan niyo kami, pakiusap! Saklolo! Masyadong masakit ang naramdamang pagpunit ng balat sa katawan ni Gary. Ang matatalas na mga ngipin nito ay nakadagdag sa panginginig ng kanyang katawan. Maging ang pagbaon ng pangil sa kanyang laman na unti-unting nagpapahirap sa kanyang paghinga. Para lamang silang pinaglalaruan dahil sa talas na mga ngipin nito ay hindi pa rin sila tuluyang kinakatay. Tulong! Tulungan niyo kami! Pare, ayos ka lang ba dyan? Nang walang marinig na tugon si Gary mula sa kanyang kaibigan, ay bigla siyang kinabahan. Pinilit niyang makipaglaban sa mga nilalang na patuloy na nananakit sa kanya at nakita nga niya na wala nang malay si Lando dahil sa mga tama ng kagat nito sa katawan. Para siyang mababaliw nang makitang hindi gumagalaw ang kaibigan at naliligo na sa sariling dugo. Lando! Pare, sumagot ka! Pakiusap, pare! Magsalita ka, ano ba? Lando! Kahit na anong gawing pagtawag ni Gary sa nakahigang kaibigan, ay wala na itong tugon. Hindi na niya alintana ang mga halimaw na patuloy pa rin sa pagkalmot sa kanyang nakadapang katawan. Ramdam na ramdam niya ang pagtama nun sa kanyang balat, pero mas pinili niyang gumapang makalapit lang sa kaibigan. Nanlalaki ang kanyang mga matang nakatingin sa mga kambing na biglang tumigil sa pananakit kay Lando para lang tumingin sa kanya ng sabay-sabay. Indikasyong siya naman ang susunod nito. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo pa at sabay-sabay na itinaas ng mga aswang ang mga paa para patayin ang kaibigan. Wag! Tama na, nakikiusap ako! Lumayo kayo sa kaibigan ko! Huwag niyo siyang papatayin! Biglang umangat ang unahang paa ng mga aswang at kitang-kita ni Gary nang unti-unting humaba ang mga kuko nito sa daliri. Doble sa normal na sukat ng kuko ng hayop. Tangka nang bubutasin ang tiyan ni Lando nang mula sa kakahuyan ay lumitaw ang isang mas malaking halimaw na parang taong aso. Umaangil itong nakatayo habang ang tenga ay walang tigil sa paggalaw. Kung pagmamasdan ang likod nito ay halos doble ang laki sa mga sukat ng kambing na umatake sa kanila. Nagkagulo ang mga nilalang sa pagdating ng bagong halimaw. Para itong tao kung kumilos na nagagawang pagsusuntukin ang mga kalaban. Sa pamamagitan ng malaki nitong kamao ay natakot ang mga aswang at humakbang paatras. Mula naman sa kinahihigaan ni Gary, tanaw na tanaw niya kung paanong nilapa ng mga halimaw ang mga katawan ng kambing
Ang malalaki nitong mga kamay ay pinunit ang mga tiyan ng hayop. Ang iba naman ay binali ang katawan at hinati sa dalawa gamit ang matatalas nitong mga kuko na parang tari ng manok. Talagang ipinakita sa kanya kung paano nitong pinagpapapatay ang mga aswang na kambing sa kakinain ang mga lamang loob ng kapwa nito aswang. Diyos ko, bakit nagkalat ang mga halimaw sa gubat na to? Tulungan niyo po kami! Tulong! Taklalo! Ang lalong nagpalito sa isip ni Gary ay ang mga buhay na alupihan na lumabas sa tiyan ng mga aswang. Mula sa nanlalabong mga mata ni Gary ay kitang-kita niya kung paanong pinatumba ng malaking halimaw ang mga kambing. Bawat hampas ng kamao nito sa mga kalaban ay malalayo ang talsik. Patunay na malakas ang halimaw na tumulong sa kanila. Hindi niya lang matiyak kung tumutulong nga ba o pinag-aagawan lang sila ng mga aswang. May mga pagkakataong lumilingon ito sa kanilang kinahihigaan at nakikita niyang mapupula ang mga mata nito na punong-puno ng pag-aalala. Kung anong klaseng nilalang ito, pakiramdam niya ay isa itong mabuting halimaw na nagliligtas sa kanila ng kanyang kaibigan. Hanggang sa tuluyan niya nang naipikit ang kanyang mga mata, habang naririnig pa rin ang malalakas na atungal ng mga aswang na naglalaban sa kanilang harapan. May hinang tunog ng pagdikdik ng kung anong bagay sa kanyang tabi ang nagpagising kay Gary. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, saka iginala ang kanyang paningin. Nakita niyang nasa ibang silid siya na ang dingding ay yari sa kawayang sawali. Habang may dalawang nakabukas na bintana, dahan-dahan din siyang gumalaw, kaya naramdaman niya ang masakit niyang katawan. Halos mapangiwi ang kanyang muka sa tindi ng kirot ng mga sugat niya. Saka lang niya naalala ang mga nangyari kagabi, maging ang pagtulong sa kanila ng mabangis na halimaw. Alam niyang tanghali na dahil sa mainit na kapaligiran. Napako ang kanyang paningin sa katabi niyang nakahiga rin. Nakita niyang si Lando ang may maraming benda ng tela sa katawan. Tadtad ito ng mga sugat, maging ng mga dahong nakatapal sa balat nito, nang biglang may nagsalita sa kanyang tabi. Mabuti naman at gising ka na. Dalawa na tayo mag-aalaga sa kaibigan mong hanggang ngayon ay wala pa ring malay at mataas pa rin ang lagnat. Teka, nasan po ba kami, Tatang? Nasan po ang halimaw na tumulong sa amin? Pagbihira, halos magkalasog-lasog ang katawan ko sa paghila sa inyo. Madala lang kayo rito. Tapos ang halimaw pa rin na yun ang hinahanap mo. Magpasalamat kayo at hindi kayo tuluyang nilapa ng mga aswang na mandor. Saka, kung sino mang halimaw ang tinutukoy nyo kagabi, ay hindi ko alam. Basta, natagpuan ko kayong duguan na nakahiga sa damuhan. Pasensya na po, Tatang. At maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa amin. Huwag kayong magpasalamat sa akin. May ibang nagligtas sa inyo. Nakita ko nagkalat ang mga katawan ng patay na mandor sa lupa. Wakwak rin ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Maging ang kanilang mga mata ay parang dinukot din. Napansin ko rin ang mga naputol na katawan ng mga kambing. Kaya alam kong may naglabang mga nilalang sa lugar na yon, kung saan ko kayo natagpuang walang malay. Kaya lang, may mga bagay na nangyayari sa lugar na ito na mahirap talagang ipaliwanag. Siya nga pala, nandito kayo sa bahay ko sa gitnang gubat. Hindi ko alam kung saan kayo dadalhin, kaya dito ko na muna kayo itinuloy. Tatang, kumusta po pala ang kaibigan ko? Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Masyado lang nabugbog ang katawan niya dahil sa tama ng mga kagat ng aswang. Ganun ang paraan ng mga mandor para umatake sa mga biktima nila. Tinatagtad muna nila ng kagat at kapag mahina na ang inyong katawan, ay saka kanila aatakihin at papatayin. Malas nyo at kayo natagpuan nila. E paano kasi matitigas ang ulo nyo? Madalas kayo nangangaso sa gabi sa gubat. Kaya ayan, kayo naman ang inatake ngayon. Ano po bang klaseng aswang ang mga mandor? Hindi po kasi ako pamilyar sa kanila. May mga paniniwala na ang mga mandor daw ay isang halimaw na sumusunod lang sa utos ng isang masamang mambabarang. Sa madaling salita, alagad sila ng mambabarang na may kakayahang
alupihan. Nang marinig ni Gary ang sinabi ng matanda tungkol sa mga alupihan, ay napaunat siya ng higa. Naalala niya na bago siya nawalan ng malay ay nakita niyang may mga buhay na alupihan sa katawan ng mga kambing na hindi niya lubos maisip kung paano nabuhay ang hayop na yon sa loob ng tiyan ng mga hayop. Alam kong ang pananahimik mong yan ay nakita mo sa katawan nila ang sinasabi kong alupihan. Aswang? Tapos mambabarang? Parang ang gulo po, Lolo. Idagdag pa po ang alupihan. Hindi po ako makapaniwalang makikita silang lahat kagabi. Ang gusto ko lang naman po ay mapatunayang wala pong katotohanan ng ibinibintang ng mga tao sa aking ama. Bumangon ka nga muna. Ang hirap makipag-usap sa taong nakahiga. Sa braso lang naman at hita ang malalim mong sugat. Kaya malayo yan sa bituka. Mahalagang malaman nyo ang tungkol sa mga mandor at mambabarang na nagpapagalaw sa kanila. Hindi sila totoong mga aswang. Mga tao silang biktima ng masamang mambabarang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalalaman kung sino ang taong ito na gumagamit ng itim na karunungan. Aswang pa rin po ang tawag sa mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Ang hindi po mawala sa isip ko ay ang halimaw na tumulong sa amin. Isang taong aso po na malakas yung katawan. Mabalahibo po ang kanyang mga balat at mabilis po siyang kumilos. Kahit sa kabila ng kanyang nakakatakot na itsura, ay magaan po ang pakiramdam ko sa nilalang na yun. Paano po kung siya ang tugisin ng mga tao sa halip na ang mambabarang? Mabuti naman at naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ang totoong kalaban dito ay ang mga mandor at ang mambabarang. Kaya lang hanggat hindi tayo nakakasiguradong totoong mabuting nilalang ang tumulong sa inyo, hindi pa rin tayo nakakasiguradong dapat siyang pagkatiwalaan. Pero masamang aswang pa rin po ang magiging tingin sa kanya kung pagbabatayan po ang kanyang itsura. Kahit po ako natakot po ako nang makita ko po ang mukha niya. Wala talaga siyang ipinagkaiba sa aso. Tapos, tao po ang katawan. Dahil hindi talaga siya masamang aswang, hindi lang niya mabago ang paniniwala ng mga tao na ito ang pumapatay sa mga natatagpo ang bangkay sa kagubatan. Pero ang totoo, kagagawan yun ng mga mandor. Alam niyo bang pagkatapos nilang kumain ng karne ng tao nagpapakamatay sila sa harap ng kanilang biktima? Parang wala sila sa kanilang sarili na dinudukot nila ang kanilang mga mata. Kinakagat din nila ang kanilang mga dila sa kabubutasin ng sariling tiyan para lumabas ang mga alupian. Tapos maging ang kanilang pagkamatay ay ibibintang sa halimaw na kung tawagin ay agipo. Ang isa pa sa matalinong diskarte ng mambabarang na ito, kapag sawa na siya sa kanyang mga kampon, kaya niyang utusan ng mga mandor na patayin ang kapwa nila o kakampi. Hindi po ako makapaniwalang may ganito na po palang nangyayari sa lugar na to. Pero bakit po kaya? Dahil malakas ang loob ng mambabarang, magmula na mapatay nila ang uling tagapagbantay ng mutya ng palaspas. Ayon lamang ito sa mga naririnig kong kwento. Ang mambabarang mismo ang pumatay sa asawa niya. Nalaman itong lihim siyang sinusundan ng tagapagbantay ng mutya at dahil nahuli siya, pinatay niya ang babaeng nagmahal sa kanya. Ang huling balita ko, binarang lang niya ang babae kaya nawala sa sarili. Malapit sa akin ang unang nagmay-ari ng mutya ng palaspas. Ang ibig niyo po bang sabihin, lumikha siya ng mga aswang para patayin ang sarili niyang asawa habang pilit niyang pinapaniwala ang kanyang sarili na aswang ang pumatay sa kanyang asawa at hindi siya? Niloloko po niya ang kanyang sarili at pinagbabayad niya ang mga taong walang kasalanan. Tama ka. Tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nahahanap ang mambabarang na ito. Sa tono po ng pananalita niyo, parang may pinaghihinalaan na po kayo. Oo, pero nagkamali ako dahil kahit anong gawin ko, hindi talaga tumutugma sa kanya ang mga nakuha kong ebidensya. Kaya naman, bumalik na naman ako sa umpisa. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan niyang patayin ng mga alagad niyang mandor pagsapit ng ika-4 na araw. Matamang nakikinig si Gary sa mga kwento ng matanda na sa tingin niya
ay edad 69 na taong gulang. Maraming suot na kwintas, may tungkod at may nakataling latigo sa bewang nito. Mas lalong dumami ang tanong sa kanyang isip dahil sa mga sinabi ng matanda. Marami pa sana siyang gustong malaman nang maalala ang tungkol sa kanyang ama. Paniguradong umuusok na naman ang ilong nito nang dahil sa galit. Marami pa po sana akong gusto malaman sa inyo, Tatang. Lolo Quilino na lang ang itawag mo sa akin. Isa kong albularyong manunugis ng mambabarang. Gusto ko siyang makaharap dahil hindi ko matanggap na pinatay niya ang unang tagapagbantay ng aking mutya. Marami na siyang napapatay, kabilang na ang aking pamilya. Masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan at hindi ko siya magawang huliin. Sige na, alam ko nagmamadali ka. Nag-aalala na ang iyong ama sa matagal niyong pagkawala. Dito na muna ang iyong kaibigan hanggat hindi nawawala ang kanyang lagnat. Ikaw na lang din ang bahalang magpaliwanag sa kanyang ama. Naku, hindi naman po nag-aalala si Mang Tino sa kaibigan ko eh. Kaya sayang lang po ang pagsasabi sa kanya tungkol kay Lando. Baka nga po sa akin pa magalit. Walang magulang na hindi nag-aalala sa mga anak nila. Mas mabuting sabihin mo na rin sa kanya nangyari sa kanyang anak nang malaman niya at hindi ka magsisi kung sakaling may mangyaring masama sa kaibigan mo. Sana naman po eh, walang masamang mangyari kay Lando. Dahan-dahan ang pagbaba ni Gary sa katre habang pilit na tinitiis ang sakit na nararamdaman sa kanyang mga sugat. Ilang saglit pa ay may iniabot sa kanya ang matanda. Isang basong may katas na kulay itim na likido. Tatang, ano po ba ito? Isang katas na daon ng artamesa. Mabisang gamot sa kagat ng mga mandor. Hindi porkit nakakapaglakad ka ay wala nang masamang mangyayari sa'yo. Mamayang gabi ay makakaranas ka ng kakaibang sakit, lalo na kung kabilugan ng buwan. May hawa ka na ng aswang sa katawan at yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Sa lahat ng mga ginamot ko, ikaw lang ang napansin kong may pambihirang enerhiya na hindi ko pa nararamdaman sa mga nilalang na nakakasalamuha ko. Parang kakaiba. Hanggat hindi ko pa nasisiguro, ay hindi pa ako pwedeng magsabi kung anong klaseng puwersa ang nararamdaman ko sa loob mo. Babalik po ako, Lolo, para malaman ko rin po kung ano pong enerhiya ang tinutukoy nyo. Marami rin po akong tanong sa inyo. Kailangan ko lang po talagang magpakita kay tatay sa ngayon. Sige, pero ang mabuti pa, dalin mo muna ang aking sandatang latigo, pati na itong mutya ng palaspas. Mabuti na yung nag-iingat at pagbalik mo saka mo na lamang isauli sa akin. May paniniwalang ang mutya ng palaspas ay mabisang panlaban sa mga mambabarang. Matutulungan ka ng gabay ng mutya na kulay berdeng usok. Poprotektahan ka niya at bubulong sa'yo ng mga dapat gawin kapag nalagay ka sa panganib. Pero paano po kayo? Parang hindi ko po ito matatanggap, Tatang. Hindi po kayo dapat magtiwala kaagad sa akin, lalo na po ngayon nyo lang po ako nakilala. Basta may tiwala ako sa iyo, Iho. Dahil sa bagay na ito, natitiyak akong tama lang na pagkatiwalaan ka. Tandaan mo, mabango sa mga mandor ang biktimang nalawayan nila dahil hindi nila magagawang magpakamatay hanggat hindi nila napapatay ang kanilang huling biktima. Mas lalong nagulo ang isip ni Gary sa mga sinabi ni Lolo Kliniko. Tinanggap niya ang latigo pati na ang sinasabi nitong mutya ng palaspas. Matagal niyang pinagmasdan ang itsura ng kulay berdeng dahon. Matigas ito na may nakataling kulay itim na lubid, kakulay ng puluhan ng latigo. Ingatan mo ang mutya ng palaspas. Kahit papano ay makakatulong yan para maprotektahan ka laban sa mga mambabarang at amoy ng aswang. Parehong nanganganib ang buhay nyo, kaya ikaw ang dapat na humawak ng mga sandata ko. Bakit nga po ako? Hindi ko po kayo maintindihan, Tatang eh. Mahirap pong tumanggap ng tungkulin na alam ko pong hindi ko naman po magagampanan. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong may kakaiba sa'yo. Sige na, tanggapin mo na ito
At huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipiliting mangalaga nito. Ikaw pa rin ang magpapasya tungkol sa bagay na ito. Hanggang sa sinuot na nga ni Gary ang mutya ng palaspas sa kanyang liig, habang ang latigo naman ay sa kanyang bewang. Lahat ay itinago niya sa kanyang malaking damit para hindi makita ng kanyang ama. Mabuti na lang at nawala na ang sakit ng sugat niya pagkatapos na mainom ang katas ng dahon ng artamesa. Parang gumaan ang kanyang bawat pagakbang, pati na ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa latigo at mutya nang dumikit ito sa balat niya. Talaga po bang ganito ang pakiramdam kapag hawak ang mga sandatang ito? Oo, tama ka. Kaya't masanay ka na. Kung sa bagay ay wala ka namang balak na tanggapin yan, kaya pagtiisan mo muna ang mga sandata ko. Hindi lang talaga ako mapakali na hindi may padala yan sa'yo. Pakiramdam ko, may panganib na nakaharang sa lalakaran mo. Babalik na lang po ako, Lolo. Kayo na lang po muna ang bahala sa kaibigan ko, ha. Uli po, Lolo, maraming salamat po sa paggagamot at pagtitiwala niyo sa akin. Sige na, mag-iingat ka. Alalahanin mong ang mga mandor ay gawa lang ng mambabarang. Kaya may kakayahan silang tumagal sa sikat ng araw. Talasan mo ang iyong pakiramdam, lalo na pagdating sa kakauyan. Madaling malaman kapag may aswang sa paligid dahil nagkakaroon ng reaksyon ng mutya at ang latigo. Kapag naramdaman mong umiinit ito, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Kung may kakayahan po ang mutya na ito na malaman kung may aswang sa paligid, bakit hanggang ngayon po hindi niyo po nakikilala ang mambabarang? Dahil katulad ko, may mga pangontralin sila sa katawan at yun ang dapat na masira para malaman kung siya nga ang mambabarang. Sige na, sa ibang araw na lamang tayo mag-usap. Luminga muna sa paligid si Gary, saka naglakad papunta sa kakawyan. Madali lang naman niyang matatagpuan ang labasan ng kagubatan dahil halos naikot na niya ang buong kabundukan. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang hindi mapalingon sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay merong nilalang na nakasunod sa kanyang paglalakad. Wala rin naman siyang nararamdamang init na nanggagaling sa mutya, kaya muli siyang humakbang ng malalaki sa lupa kahit may konting sakit na nararamdaman sa kanyang braso. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng malakas na pag-alulong ng mga aso sa paligid. Saka uminit na rin ang hawakan ng kanyang latigo. Ganon din ang suot niyang mutya, kaya tumigil siya sa paglalakad. Hinilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Bigla niyang napansin ang lumabas na kulay berdeng usok sa mismong suot niyang kwintas. Mabuti na lang pala pinadala sa akin ni Tatang ang kanyang mga sandata. Teka, sa bahagi ng kakawyan, doon ko nakitang pumasok ang kulay berdeng liwanag. Ayon kay Tatang, ay ito magsisilbi kong gabay para malaman kung may aswang sa paligid. Sinundan ni Gary ang kanyang nakitang usok na lumabas sa kanyang suot na mutya. Kahit medyo paika-ika ang kanyang lakad, ay pinilit niyang habulin ang usok na itinuturo siya sa kakawyan. Pagdating sa gitnang kagubatan, ay nagulat siya nang makita ang isang lalaking duguan. Nakahandusay ito sa lupa na parang naghihingalo. May mga langaw na rin na dumadapo sa katawan nito, indikasyong ilang oras na itong nakahiga doon. Dahan-dahan siyang humakbang para lapitan ito at ilang beses siyang luminga sa paligid. Bukod sa kaba na kanyang nararamdaman, ay mabilis din siyang napataklob ng palad sa kanyang ilong dahil sa umaalingasaw nitong amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Sinipat-sipat niya ang mukha nitong pilit na kinikilala. Nang hindi siya makatiis, ay nagtanong na siya. Sino ka? Sino ka? Ayos ka lang ba? Nakakailang hakbang pa lamang si Gary. Dahan-dahan niyang hinugot ang latigo sa kanyang bewang, lalo na at dito nagpapaikot-ikot ang kulay berdeng usok na gabay ng kanyang mutya. Nakatagilid patalikod sa kanya ang lalaking walang suot na pang-itaas na damit. Ang makikita niya lang ay ang malalalim nitong sugat sa likod. Parang kalmot mula sa matulis na kuko ng halimaw. Mas lalo siyang nag-alala nang makitang parang nagsusuka ito na umuungol. Sa isip ni Gary ay humihingi ito ng tulong sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong?
Hindi pa rin sumasagot ang lalaking nakagulong lang sa lupa. Habang habol ang hininga na ang tunog ay parang humahagok na baboy. Nang iilang hakbang na lang ang nakapagitan sa kanila ng lalaki, ay mabilis niyang inilapag ang kanyang latigo sa lupa. Saka hinaharap ang nakahigang dugo ang biktima. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang humarap ito sa kanya. Wala ng mga mata. Nagkalat ang mga dugo sa pisngi. Nanginginig na parang nilalamig. Maging ang nagdudugo nitong bibig ay putol na rin ang dila na ang kalahati ay nasa lupa na. Nakaawang ang kanyang bibig nang makita ang mga buhay na alupihan na lumalabas sa butas ng mga mata nito. Maging sa bibig na ultimo alupihan ay may dalang konting laman nito na kinakain sa harap niya. Napalayo siya at napaupo paatras sa lalaki. Kaya pala hindi ito nakakapagsalita dahil bukod sa wala na itong dila ay nakaluwa na rin ang mga bituka nito sa tiyan. Ang mga buhay na alupihan ay pabalik-balik sa butas ng mata, ilong at bibig na parang may hinahakot na laman sa loob. Nagpagala-gala sa kalamnan ng lalaki na sinabayan ng malakas na sigaw nito. Diyos ko po! Biktima ng parang na dating aswang na mandor! Hindi ito maaari! Kailangan kong umalis dito! Nanginginig ang tuhod na dinampot ni Gary ang kanyang armas nang bigla na lang nakarinig siya ng mga pag-angil sa kanyang likuran. At nang lumingon siya sa kinaroroonan ng biktima, nakita niyang dinaluhong na ito ng mas maraming mga kambing. Nag-aagawan na parang mga hayok sa laman. May sandaling nagkakagatan pa para lang makarami sa karning nakahain sa kanila. Pinagtulungan nilang kainin ang lalaking nakaluwa ang mga bituka. Ang nanghihingalong lalaki ay walang nagawa kundi ang malakas na umungol. Ramdam na ramdam niya ang sakit at paghihirap ng biktima sa mga kagat ng mabagsik na halimaw. Lalo na ang pagkagat ng mga hayop sa nakalabas na bituka ng lalaki. Parang umurong ang dila niya sa eksenang pinapanood habang dahan-dahan siyang napapaatras ng hakbang. Ni ayaw gumana ng utak niya sa mas dumaraming mga mandor na nakasubsob sa katawan ng kapwa nila aswang. Halos maubos na mga kambing ang laman ng biktima. Parang mga pirana na ultimo mga buto ay hindi pinalampas. Saka lang niya naisip na ihagupit ang hawak niyang latigo sa lupa. Kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng mga aswang. Nakatingin ang mga mandor na may kagat pang laman sa bibig. Ano? Sumugod kayo! Tignan ko lang kung uubra kayo sa armas ko! Hindi inaasahan ni Gary na bigla siya nitong susugurin. Hinintay niyang makalapit ang mga ito bago niya pinagahagupit ng latigo ang mga aswang. Kitang-kita niya kung paanong lumatay ang latigo sa katawan ng mga halimaw. Nag-iwan yon ng maitim na marka na nauwi sa pagkapaso. Isa-isa rin bumabagsak sa lupa ang natatamaan ng kanyang sandata. Umaangin na parang pinapatay na baboy ramo. Hanggang sa unti-unting bumula ang mga bibig. Nagkikikisay na nakatirik ang mga mata. Nasusunog na parang tinatamaan ng malakas na kidlat. Hanggang sa hindi na makilala. Idagdag pa ang kakaibang bilis ng kilos niya. Konting hakbang ng kanyang paa ay nakakalayo kagad siya ng distansya sa mga kalaban. Maging ang pagpapalupot niya ng dulo ng latigo sa sanga ng mga puno ay nagawa rin niya. Dito siya lumambitin para umatake sa mga kalaban. Nagawa rin niya ng walang kahirap-hirap ang pagsipa sa mga ito habang nakahawak sa latigo. Pati ang pagsuntok niya sa mga katawan ng halimaw ay halos mag-iwan din ng marka. Ang pagsirko niya sa ere, nakasunod ang mga hagupit ng latigo sa mga kambing, ay bigla itong bumabagsak sa lupa, kasabay ng pagbabagong anyo bilang tao. Tumayo ang mga ito at parang wala sa sariling nakahandang magpakamatay. Wag! Wag! Huwag mong gawin yan! Hindi nyo kailangan magpakamatay! Mula sa harapan ni Gary, ang dalawa pang mandor na nahampas niya ng latigo ay bumalik rin sa pagiging tao. Kitang-kita niya kung paanong sabay-sabay nilang dinukot ang kanilang mga mata. Sinubukan ni Gary na mapigilan ng mga ito sa tangkang pagpapakamatay. Pinaluputan niya ito gamit ang paggapos sa latigo sa mga katawan ng aswang pero huli na. Nabigo siya. Wala na siyang nagawa
dahil maging ang mga sarili nitong dila ay kinagat nila. Kasunod, ang paglabas ng mga alupian sa mga katawan nito. Magkakasabay na nagsuka ng kulay itim na likido ang mga nilalang, saka bumagsak sa lupa nang wala ng buhay, bago tuluyang kainin ng iba at nagpakamatay na rin sa harap niya. Kung ganun, ay naramdaman ni Lolo Quilino na may panganib akong kakaharapin sa pag-uwi. Pambihira. Bakit nangyayari to sa akin ngayon? Nakita ko kung paano nilang winakasan ang kanilang mga buhay. Mabilis na nilisan ni Gary ang lugar pagkatapos niyang mapatay ang mga mandor. Nangingilid ang kanyang luha dahil sa lungkot at galit naman para sa mambabarang. Malalaki ang mga akbang ng kanyang mga paa na tinahak ang daan pauwi, habang itinatago ang latigo at mutya sa ilalim ng kanyang damit. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating na niya ang kanilang bahay, sa kadahan-dahang humakbang papasok sa loob, diretso sana sa kanyang silid. Kaya lang, nadatnan niyang nakaupo si Mang Renato sa upuang gawa sa kawayan. Nang makita siya at mapagmasdan ang kanyang itsura, ang bakas ng galit sa muka ay napalitan na matinding pag-aalala. Mabilis itong lumapit sa kanya at tinignan ang mga sugat niya sa braso at katawan, pati na ang mga benda sa kanyang balat. Lahat ay sinuri nito habang seryoso ang muka. Nakadagdag sa takot nito nang makitang dumudugo ang mga sugat niya. Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo? Halika sa loob! Kailangan magamot kagad natin yan! Tay, totoo tay, may mga aswang talaga sa lugar na to. Nakita po namin sila ni Lando sa kagubatan po. Hindi po ako nakauwi dahil inatake po kami ng mga kambing kagabi. Kambing po na aswang. Tapos tay, ngayon lang po papauwi ako. Muli ko silang nakaharap. Aktual ko po sila nakalaban. Hindi po ako makapaniwalang ang mga halimaw na yun ang totoong pumapatay sa mga biktima dito. Kailangan malaman po ito ng mga kababaryo natin na hindi po kayong totoong aswang. Kaya ba tumakas ka? Para linisin ang pangalan ko sa mga tao? Anak, hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko ay ikaw. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Muntik ka pa mapahamak, muntik ka mamatay. Hindi mo pa rin ba naiintindiyang wala akong ibang ginusto, kundi ang kaligtasan mo lamang? Pero sawang-sawa na po ako sa ganitong buhay. Para po tayong mga daga na palagi nagtatago sa mga pusa. Wala naman po tayong ginagawang masama ah. At hindi rin po tayong mga aswang. Bakit hinahayaan niyo sila, tay? Alam niyong hindi totoo mga sinasabi nila. Pwede ba? Ipaubaya mo na lang to sa akin, huwag ka nang makialam. Nakita mo ba kung ano nangyari sa ginawa mo? Ngayon, plakado na sa kanila ang mukha mo. Hindi ka na nila tatantanan hanggat hindi ka nila napapatay. Alam ko naman po ang pinupunto niyo, tay. Nagbabalak na naman kayong umalis sa lugar na to. Ayoko na. Di na po ako aalis sa baryong to. Alam niyo po bang hindi naman talaga mga aswang ang totoong kalaban dito, tay? Kundi ang mambabarang na gumagawa ng aswang. Unti-unti niyang ginagawa mga mandor ang mga tao rito. Kailangan na po natin gumawa ng paraan, tay. Pagkakataon na po nating ipakita sa kanila na hindi tayo ang aswang. Ano ba mambabarang ang mga pinagsasasabi mo? Maniwala kayo, tay. Nakaharap ko po ang aswang na mandor na ayon po sa matandang tumulong sa amin ay inuutusan lang daw ng mambabarang. Ang mga halimaw na mukhang kambing ay kagagawan lang ng isang barang. Alam po ni Lolo Quilino, siya po ang tumulong sa amin. Alam po niya ang kwento tungkol sa nangyari sa mambabarang, kung bakit siya tuluyang nabaliw. Matagal na hindi nakasagot si Mang Renato sa mga sinabi ni Gary. Nahulog ito sa matinding pag-iisip. Nang tuluyang makapasok sa loob ng sala, ay uminom muna ng tubig si Gary, saka muling humarap sa kanyang ama. Nasa na nga pala si Lando? Alam mo ba sumugod dito ang ama niyang si Tino? Kasama ang mga tanod na ipinagpipilitang pamilya raw tayo ng mga aswang. Hinahanap din niya si Lando at kapag may nangyaring masama raw sa kanyang anak, ay ikaw ang mananagot. Gusto kong magalit sa ginawa mong hindi pag-uwi kagabi, maging ang pagtakas nyo. Pero hindi ko magawa dahil mas nangingibabaw ang takot ko nang makita ang mga sugat mo. Hindi ka pwedeng masugatan.
Lalo na kung galing sa kagat ng mga mandor. Nagamot na po ako, Tay. Malala ang mga sugat ni Lando, kaya kinailangan ko po munang iwan siya kay Lolo Quilino. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Di naman po totoong mahal ni Mang Tino si Lando. Kahit kailan, ay hindi ko po nakitang nag-aalala siya sa kaibigan ko. Sa katunayan nga, may mga pasa sa katawan si Lando dahil sa kanyang amay. Matagal na po niyang ipinagpipilitang mga aswang tayo. Pero wala naman po siyang napapatunayan. Pambihira. Ano ba itong pinasok nyo? Kung totoong may mambabarang sa lugar na ito, ang ibig sabihin, nasa panganib na pala ang ating baryo. Opo, Tay. Kaya nga po pagkatapos ng mga nangyari kanina, napatunayan kung totoo nga talaga sila. Na sila ang kumakatay sa mga biktima. Pero maling nila lang ang kanilang pinagbibintangan. Kagabi po, bago kami nawalan ng malay, may isang taong aso ang tumulong sa amin. Kaya po kami nakaligtas. Tay, ito po napatunayan ko. Hindi po lahat ng mga aswang ay masama. May mabuti rin po. Napilit sinisira ng mga tao. Sandaling natigilan si Mang Renato habang matagal na napatitig sa mukha ni Gary. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Maya-maya pa ay naglakad ito ng pabalik-balik sa harapan niya at hindi mapakali. Bakit po, Tay? Wala, anak. Naaalala ko, may sugat ka. Kung kagat yan ng isang mandor, nangangahulugang nasa panganib ka, anak. Ang inaalala ko lang ay kung sino ang mambabarang na nag-uutos sa mga mandor. Siya nga po pala, Tay. Meron pong ibinigay sa akin si Lolo Quilino. Heto po, ang kanyang latigo. Pati na po ang kanyang mutya ng palaspas. Nahinto si Mang Renato sa paglalakad at napasulyap sa leeg ni Gary. Akma na sana nitong hahawakan ng suot ng kwintas nang dumating si Mang Tino. Nagtatawag ito sa labas ng kanilang bahay habang galit na galit. Ilabas mo ang anak ko, si Lando! Saan niyo siya tinatago? Ilabas niyo! Teka ho, Mang Tino. Bala ko na po sana sabihin sa inyo kung nasan po si Lando. Pero sa nakikita ko po, siguradong sasaktan niyo na naman po ang kaibigan ko eh. Kaya pasensya na po kayo. Hindi ko po siya ituturo sa inyo. Ang mabuti pa po ay umalis na kayo. Wala po kayo malalaman sa amin. Anong sinabi mo? Tinamaan ka ng lintik ka. Gusto bang butasin ko tiyan mo? Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil hindi na ako mananahimik sa lahat ng kapiyang pinaggagawa mo sa buhay namin. Kung gusto mo makita ang anak mo, hanapin mo siya na may pakita mo sa kanya na totoo ka nga nag-aalala para sa kanya. Saan ko nga siya hanapin kung itinatago naman ninyo? Ayon sa anak ko, sinalakay sila ng mga aswang kagabi habang naghahanap ng paraan kung paano malilinis ang pangalan namin sa mga mata ng tao. Si Lando ang gumawa ng paraan para patunayan nagkakamali ka sa paratang sa amin. Siya ang umaayos ng gulo na ikaw ang may gawa. Ngayon, malala ang mga sugat niya dahil sa mga aswang. Kaya kung sino man ang dapat asisihin dito ay walang iba kundi ikaw. E di inamin niyo rin na kayo ang aswang. Ang totoo, kayo ang umatake sa anak ko, mga hayop kayo, mga demonyo! Magkaibigan po kami ni Lando. Hindi ko po siya magagawang saktan. Hindi kami mga aswang. Kayo ang totoong masama dito. Pinagbabawalan niyo siya makipagkaibigan sa akin dahil sa mga maling paratang niyo. Kaya umisip po siya ng paraan kung paano niya kami matutulungan. Hindi nagmana sa inyo si Lando. Malayo ang ugali niyo. Kaya siguro ganyan ang buhay niyo. Miserable na walang direksyon ng landas. Pagsisisihan niyo ang kalapastanganan niyong ito. Magkikita pa rin tayo. Kapag hindi niyo ibinalik sa akin ang aking anak, pasensyahan tayo. Matitikman niyo ang galit ko. Ano yan, pagbabanta? Hindi ako natatakot sa'yo. Sanay na ako sa mga kasamaan mo. Matagal na kami napapagod kakapasensya sa pinaggagawa mo sa buhay namin. Panahon na para lumaban sa masamang taong katulad mo. Walang tugon mula kay Mang Tino. Mabilis itong tumalikod sa kanila habang tanaw nila ang papalayong lalaki. Yun ang kauna-unahang beses na narinig ni Gary na lumaban ang kanyang ama sa pinakamayamang tao sa baryo nila. Pero bumundol ang kaba sa kanyang dibdib
Sa isip niya ay hindi niya alam kung hanggang saan ang tatag nila para malabanan ito. Tay, sumama po kayo sa akin. Pupuntahan natin sina Lolo at Lando para makita niyo rin po ang matandang tumulong sa amin. Marami po siyang alam sa mambabarang, saka matutulungan niya rin po tayo. Naniniwala po siyang wala tayong kasalanan. Mamayang gabi tayo aalis. Alam kong binabantayan tayo ng mga tauhan ni Tino. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhan niyang makita ang anak kung binubugbog naman niya ito. Ganun naman po talaga yata, tay, kapag umiiral po ang pusong ama. Kagaya na lang po nang nangyari sa atin ngayon. Di ba po? Kanina nung pumasok ako galit kayo. Pero nung nakita niyo po ako may mga sugat, umiral po ang pagiging ama niyo na wala po ang galit niyo sa akin. Ito po, magkasama tayo ngayon. Hindi po kayo nakasinghal. O di naman kaya hindi niyo po pingot-pingot ang tenga ko. Tsaka wala rin pong bilaong may munggo na dapat kunludan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Gary na ngumiti ang kanyang ama habang pasimpleng tumapik sa kanyang balikat. Naghintay nga sila ng pagdilim ng paligid. Nakalimutan na rin ni Gary ang tungkol sa kanyang suot na kwintas at latigo. Inabala nila ang kanilang mga sarili sa pagsilip sa dingding para masigurado na nakaalis na ang mga tauhan ni Mang Tino na nagbabantay sa kanilang mga galaw. Pero biglang nakaramdam ng pagsusuka si Gary. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya mapigilan ang paglabas ng mga kinain niya sa kanyang bibig. Diyos ko! Ano nangyayari sa iyo, anak? Tay, bigla mo po sumama ang pakiramdam ko. Parang tumigil po ang tibok ng puso ko sa sobrang sakit po ng aking tiyan. Pati po sa aking mga sugat. Maupo ka na nga muna. Maupo ka na muna. Baka napagod ka lang. Hakbang na lang sana si Gary nang bigla siyang nabuwal sa kanyang kinatatayuan. Bumagsak siya sa sahig habang nagkikikisay na parang nalalason. Gumapang ang hindi maintindiang sakit sa kanyang tiyan na parang may gumagalaw na insekto sa loob. Tay! Grabe! Tay! Aray ko! Tay, ang sakit na tiyan ko, tay! Anong gagawin ko? Saka mataas na rin ang lagnat mo, anak. Siguro gawa lang ito ng mga sugat mo. Nararamdaman ko po na parang kumikibot-kibot ang mga sugat ko. Talagang napakasakit, tay. Tulungan niyo po ako. Tay, tulungan niyo ako. Hindi ko na po kaya ang sakit, tay. Muling sumambulat sa sahig ang suka ni Gary. Malalapot na kulay itim na likido. Walang kasimbaho na parang nabubulok na laman ng tao. Kasabay ng paglabas ng dalawang alupian sa kanyang bibig. At ang mas nakakatakot pa ay ang abnormal na paggalaw ng kanyang mga daliri papunta sa kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Lolo Quilino, kaya alam niyang may bumabarang sa kanya. Tay, kunin niyo po ang latigo sa bewang ko. Bilisan niyo po. Tapos igapos po niyo sa kamay ko. Tay, bilisan niyo. Parang may nagpapagalaw sa kamay ko. Dudukutin niya. Tay, dudukutin po ng kamay ko ang sarili kong mga mata. Bilisan niyo na po, tay. Nagmamadaling kinuha ni Mang Renato ang latigo kahit na parang napapaso ito sa sandatang hinahawakan nito. Ipinulupot ng kanyang ama ang sandata sa kanyang braso na kahit sobrang init na yon ay tinitiis ni Gary. Nagsabay ang problema niya dahil sa pag-init ng kanyang mutya ay alam niyang may mga aswang na nasa paligid ng kanilang bahay. Hindi na rin mapakali si Mang Renato kung ano ang gagawin nito sa kanya. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito, maging ang madalas nitong pagtingin-tingin sa labas ng kanilang bintana na parang nararamdaman din nito ang mga nilalang na nakaabang sa kanilang paglabas. Kasunod ang malalakas na pagbayo sa kanilang dingding at pinto. Anak, ano pa ang gagawin ko? May mga aswang sa labas ng bahay natin. Kaya mo bang maglakad? Aalis tayo rito. Magsasalita pa sana si Gary nang bigla sa kanilang kinatatayuan ay bumukas ang kanilang pinto, pati mga dingding ay nawasak. Tuluyan nang nakapasok ang mga aswang na mandor habang mula sa butas ay nakita niya ang isang lalaking nakatayo. May suot itong kwintas na may palawit na alupian. Sa likod nito ay ang mga kambing na galit
na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Ang kanyang ama ang humarap sa mga kalaban gamit ang isa pa nitong itak na naiwan sa bahay. Habang siya ay nakikipagtitigan sa lalaking nakatayo sa gitnang bakuran, napansin niyang nagtatago ito sa suot na kulay itim na tela na tumataklob sa muka at katawan nito. Panay ang pagsakit ng kanyang tiyan, kaya muli siyang napasuka na halos magkaihi siya sa short dahil sa sobrang sakit. Habang ang kanyang mga kamay ay nakagapos na pilit kumakawala sa latigo, gustong-gusto nitong dukutin ang kanyang mga mata. Lalabanan kita, mambabarang ka! Hindi ka magtatagumpay! Biglang naramdaman ni Gary ang paninigas ng kanyang panga na ang pilit namang pinupuntiryan ng kanyang ngipin ay ang kanyang dila. Halos mamilipit siya sa pagpipigil sa malakas na puwersang bumabalot sa kanyang buong katawan. Kontrolado na mambabarang ang kanyang buong pagkatao na ang tanging malinaw na lang sa kanya ay ang kanyang isip. Nagpupumiglas siyang pilit na nilalabanan ang sariling galaw ng katawan, habang si Mang Renato naman ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang na sunod-sunod na sumasalakay sa kanila. Pinoprotektahan siya ng kanyang ama at pinipigilan ang mga mandor na hindi makalapit sa kanya para lapain siya, hanggang bigla na lang siyang nakaramdam ng lakas ng katawan. Pagkalat ng liwanag mula sa suot ng mutya, nakita rin niya na bahagyang napaatras ang mambabarang, na ang ibig sabihin ay nakikita rin ito ang maliwanag na kulay berdeng gabay na lumabas sa kanyang kwintas at sumanib sa kanyang latigo. Ang mambabarang na ngayon ang hindi makagalaw, parang konektado ito sa braso niya. Batay sa nakikita niyang reaksyon sa braso nito, ay nararamdaman din ito ang sakit. Kasama na nakagapos sa latigo sa kanyang kamay ang itim na gabay ng mambabarang, kaya't nakontra niya ang kapangyarihan nito. Ngayon ka lumaban sa akin! Alam ko na ang iyong kahinaan! Hindi pa natatapos ni Gary ang kanyang sasabihin nang muli siyang nagkikisay sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Agad nakabawi ang mambabarang. Malakas itong napahalakhak na parang nagtagumpay sa pagkabigo ni Gary. Kahit na anong gawin niya, ay natatalo ang mutyang suot niya. Wala na naman siyang tigil sa pagsuka ng malapot na laway, at kitang-kita niyang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat, kaya't napasigaw siya sa sobrang sakit. Ay! Ang sakit ng katawan ko! Hindi ko na po kayang labanan ng sakit! Tulungan niyo po ako! Tisin mo lang, anak. Lumaban ka. Gawin mo ang lahat para mapigilan mo ang paggalaw ng iyong katawan. Ako na ang bahala sa mga halimaw na to. Halos manlaki ang mga mata ni Gary nang sa isang iglap ay biglang humaba ang nguso ni Mang Renato na parang bibig ng aso. Dahan-dahan ang paglaki ng mga braso ng ama. Humaba rin ang mga kuko at tumaas ito na halos umabot na sa bubong ng kanilang bahay. Ganon din ang tayo-tayo nitong balahibo sa katawan ay nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura. Nakaawang ang mga mata at bibig ni Gary nang malantad sa kanyang harapan ang totoong anyo ng kanyang ama. Ang taong aso na nakikipaglaban sa mga mandor ay ang nilalang na tumulong sa kanila ni Lando sa gubat. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang makita kung paanong pagluray-lurayin ang mga katawan ng kambing. Ibinabato nito ang mga napaslang na aswang sa mambabarang na nakatayo sa kanilang bakuran. Bakas sa mukha ng kalaban ang pagkabigla. Hindi ito maaari. Mga inutil kayo! Patayin niyo ang halimaw na yan! Tumingalang umalulong si Mang Renato bilang isang taong aso. May mga bahid pa ng dugo ang bibig nito na humarap kay Gary ang halimaw niyang ama. May luha ang mga mata nito na katulad sa mga matang una niyang nakita sa gubat. Hindi makapagsalita si Gary. Walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Parang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Napuno ng pagkadismaya ang kanyang puso sa mga natuklasan. Pero mas lalo siyang naguluhan nang mula sa masasakit niyang katawan ay nakita niya ang pagkapal ng mga balahibo niya sa katawan. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang balat na tila sumisikip. Huli na para maintindihan niya na isa rin pala siyang aswang katulad ng kanyang ama. Ang malakas niyang pagsigaw ay parang pag-alulong.
Natanggal ang latigo sa kanyang braso. Lumiwanag ang mutya ng palaspas. Nagkulay berde ang kanyang mga mata, imbis na pula. Saka nagwawalang isa-isang sinugod ni Gary ang mga nakatayong aswang. Kanya-kanyang sugod na sinasalubong lang niya ng pagdakot sa mga katawan nito gamit ang kanyang kamay na may mahahabang kuko. Katulad ng kanyang ama, wala siyang awa na nilapa ang mga aswang sa harap ng mambabarang na walang tigil sa kakatawa. Hinawakan niya ang latigo dahil nararamdaman niya ang malakas na puwersa ng mambabarang sa kanyang katawan. Huwag ka lalapit sa kanya. Makokontrol ka niya at baka tayo pa maglaban. Hindi sinagot ni Gary ang banta ng kanyang ama. Masama ang loob niya sa nalamang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Pero kailangan niya munang matalo ang mambabarang na totoong pumapatay sa kanilang mga kababaryo. Lumundag si Gary papalapit sa harap ng mambabarang na nananatiling nakatayo habang humahalakhak. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang katawan, maging ang paminsang-minsang pagkawala ng kulay berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Pati ang paghakbang ng kanyang mga paa ay parang nakokontrol ng kalaban, maging ang kanyang mga binti ay hindi niya maigalaw. Kasama ang kanyang mga kamay na maigpit na nakakapit sa latigo ay parang unti-unting lumuluwag para mabitiwan ito. Hindi niya mapigilan ang epekto ng barang sa kanyang katawan. Gary, nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo siya kaya labanan. Iba ang lakas niya, kaya huwag ka lalapit sa kanya. Lalabanan ko siya. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na ginagawa niya sa akin. Malakas na umalulong si Gary, kaya napatigil sa pagsugod ang mga mandor. Ginamit niya ang kanyang boses para saktan ang mga tenga ng aswang na alagad ng mambabarang. Alam niyang epektibo ang ginawa niya dahil napansin niyang nabalisa at panaylinga sa paligid ang mambabarang. Napaatras din ito sa paghakbang nang makitang lumabas mula sa kanyang kwintas ang kulay berdeng usok at bumalot sa buong katawan ni Gary. Naramdaman niyang nawala ang pananakit ng kanyang katawan. Natanggal ang barang sa kanya, kaya't gumapang ang malakas na puwersa sa kanyang mga braso papunta sa hawak niyang latigo. Gumanti siya ng malakas na orasyon para sa mambabarang. Mula sa pagkakatayo ng mambabarang ay kitang-kita ni Gary ang paninigas ng katawan nito. Lumitaw ang litid sa leeg nito habang pilit pa rin itong itinatago ang muka sa kanya. Sige, tumawa ka lang! Lakasan mo pa ang halakak mo! Alam mo bang bumulong sa akin ang aking gabay? Siyang nagsasabi na ang orasyong ginamit ko ay may kakayahang sumira sa kapangyarihan ng taglay ng kaliwa mong braso. Ngayon, hindi mo na yan magagamit sa pagriritual mo laban sa mga tao! Hindi maaari! Elbero! Sugirom! Hindi na natapos ng mambabarang ang pag-uusal nito ng orasyon dahil mabilis na itong sinunggaban ni Mang Renato ng malalakas na suntok. Hindi na nakapagpigil ang kanyang ama sa matinding galit para dito. Pero dahil sa mga tumulong na alagad nitong mga mandor, nakaganti ng suntok ang mambabarang. Kaya naman, napansin niyang hindi na nito maigalaw ang kaliwang kamay. Kasabay ng mga pagsalakay ng kampo nito, ang muling pag-alulong ni Gary ng malakas na nakapagpapatigil sa mga kalaban. Pinaghahagupit niya ito ng kanyang latigo at sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti silang tinutunaw ng kanilang mga sugat. Sa bisa ng liwanag na nagmumula sa kanyang latigo, muling bumalot sa katawan ni Gary ang usok na siyang pumuprotekta sa kanya. Nang makakita ng pagkakataon ang mambabarang, umaripas na ito ng takbo para tumakas. Ganon din ang mga natitirang mga mandor. Takot na takot silang lumayo para iligtas ang kanilang mga sarili. Naiwan sina Gary at Mang Renato na nasa anyong taong aso. Hindi nagsasalita si Gary habang nakatingin sa sariling palad. Punong-puno ang kanyang isip ng mga katanungan at pagtataka sa kanilang mga itsura. Hindi makatingin si Mang Renato kay Gary na iniwan pa siya at pumasok sa loob ng bahay habang nakayuko. Nakita niyang may mga sugat ito sa katawan dahil sa mga kagat ng mga mandor, habang siya naman ay hindi pa rin makapaniwalang natalo niya ang malakas na mambabarang. Bumalik siya sa dating anyo na walang suot na damit pang itaas.
Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, ay nakabalik na rin sa dating anyo si Mang Renato. Nagkalat ang mga dugo sa saig na nanggaling sa katawan ng mga aswang. Idagdag pa ang kanyang mga isinuka kanina at patay na mga alupihan. Ano pong ibig sabihin nito, Tay? Totoong bintang ng mga tao? Dahil hindi talaga tayo mga normal na nilalang, kundi isang taong aso. Halimaw tayo, na higit sa mga aswang. Wala lang dahilan para itago ko pa sa iyo, anak, ang buong katotohanan. Kung bakit mas pinili ko manahimik. Pero hayop lang ang pinapatay ko at kahit kailan, hindi ako tumikim ng karne ng tao. Kahit na anong gawin nyo, Tay, talagang pagbibintangan nila tayong mga aswang. Dahil sa mga itsura natin. Ang mambabarang na yun, alam niya rin ang tungkol sa atin. Hindi ko kayo husgahan dahil alam ko naging mabuti kayong ama para sa akin. Pero ito po ang katotohanan, aswang tayo, Tay, aswang tayo! Sa mga mata ng tao, tayo may kasalanan. Tayo ang pumapas lang. Malinis ang konsensya kung wala akong pinatay na tao, anak. Maliban sa mga aswang na ginagawa ng mambabarang. Ang mga mandor, wala lang sila sa tamang pag-iisip. Sa huli, ay kikitlin din nila ang kanilang mga buhay. Patawarin mo ako, anak. Dahil hindi ko sinabi ang katotohanan sa iyo. Ngunit nagulat na lang din ako nang bigla ka ring naging katulad ko. Ang ipinagtataka ko ay hindi ka naaapektuhan ng mutya ng palaspas. Maging ang latigo na parehong kontra sa ating lahi at sa mambabarang. Biglang kumalabog ang pinto. Nakita nilang dumating si Lolo Quilino, sugatan na nakahandusay sa saig. Mabilis na nilapitan ni Gary ang matanda. Inalalayan niya itong makatayo at dinala sa upuang malapit sa dingding para makasandal ito. Sugatan din ang paa nito, nahabol ang sariling hininga. Inuwa nila kanina ang walang malay na katawan ni Lando. Mabuti na lang nakatakas ako sa kanila. Kaya alam kong sasalakay rin sila dito sa utos ng mambabarang. Iligtas niyo ang bata. Hindi siya pwede manatili sa mambabarang. Kilala ko na siya. Kailangan nating magmadali bago pa siya gawing mandor. Sino po mambabarang na tinutukoy niyo? Si Tino. Si Tino ang mambabarang. Kailangan mo magmadali, Renato, bago mahuli ang lahat. Paano niyo po nakilala ang aking ama? Siya ang matagal ko ng pasyente na ginagamot sa pagiging aswang. Kaya lamang ay nabigo ako. Hindi na matatanggal ang pagiging aswang niya. Pero alam kong isa siyang mabuting aswang na unang pinahalagahan ng anak ko. Teka, ano ba nangyari dito? Ikinuwento nila sa matanda ang mga labanang naganap kanina hanggang sa latigo at mutya na walang epekto kay Gary, pati ang pagkakatalo niya sa mambabarang. Dahil si Gary, ang matagal ko nang hinahanap, hindi ba, Renato? Anak siya ng babaeng unang nagbantay ng mutya ng palaspas at latigo. Kaya pala may kakaiba ko nararamdaman sa kanya. Ina niya si Rosana at si Tino ang mambabarang na pumatay sa iyong ina. Ang huling naging asawa ni Rosana. Iligtas mo si Lando, Renato. Tulungan mo ang iyong anak. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Renato at umuwang ang bibig habang nakatingin sa muka ni Lolo Quilino. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Bago mapunta ang anak kong si Rosana sa mambabarang na si Tino, buntis siya sa bunso mong anak. Siya si Lando. Sinubukan kong iligtas doon si Rosana sa pambabarang ni Tino, pero nabigo ako. Nagawa niyang tuluyang makuha ang asawa mo, kaya kanya iniwan. Diyos ko, hindi ko alam na binarang niya ang asawa ko. Papatayin ko si Tino! Papatayin ko, walang yang yun! Kung ganun, kapatid ko po si Lando at nasa panganib siya. Alam na rin ni Lando na kayo ang kanyang totoong pamilya. Kaya't nakikiusap ako, iligtas mo ang anak mo, ang aking apo. Patawarin niyo po ko, Tay, kung naging inutil akong asawa sa anak niyo. Naging mabuti kang asawa, Renato. Kaya tara na, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sa gitnang kagubatan nila dadalhin si Lando para tuluyang isagawa ang ritual ng pagsasali ng barang sa anak mo. Kapag nangyari yon,
Makokontrol ni Tino ang isip ni Lando. Kagaya ng ginawa niya sa asawa mo. Gagamitin niya ito laban sa inyong dalawa. Inalalayan nilang makatayo si Lolo Quilino at muli nagsahalimaw si Gary at Mang Renato na tumakbo papunta sa kagubatan. May mga ilang mga nagrorondang mga tanod na nakita nilang gumagala sa kagubatan. Tinakasan nila ang mga tao at mabilis na tinungo ang gitnang kakahuyan. Habang pasan ni Mang Renato ang matanda, humihingal na nakarating sila sa lugar na pagdadalhan sa biyag na si Lando, ang lugar na direktang nasisikatan ng buwan. Naunang dumating sa gitna ng kagubatan sina Lolo Quilino, Mang Renato at Gary para harapin ang mga alagad ni Mang Tino. Iginala ni Gary ang kanyang paningin. Tahimik ang paligid, nakakaiba ang simoy ng hangin. Ramdam na ramdam niya ang tensyon sa paligid, maging ang kanyang hawak na sandata ay walang tigil sa pag-init. Napatingin siya sa mukha ng kanyang ama, na halata ang pag-aalala sa mga mata nito. Buong kasabikang hinahanap ng paningin ang kinaroroonan ni Lando. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Gary nang makita ang paggalaw ng mga halaman sa paligid. Lumabas muli ang kanyang kulay berdeng usok na gabay at muling bumalot sa kanyang katawan. Indikasyong nasa paligid lang ang mambabarang. Ilang sandali pa ay nakita nilang unti-unting nagsilabasan mula sa kakahuyan ang mga mandor. Malakas na hinagupit ni Gary sa lupa ang hawak niyang latigo. Mag-iingat ka, anak. Hindi tayo pwede mabigo. Kailangan natin matapos ang pag-ahari ng kumag na yan. Kayo rin po, Tay. Sana'y mag-iingat din kayo. Gagawin natin to para sa kapatid ko at sa pagpatay niya sa aming ina. Muling sinulyapan ni Gary ang kinaroroonan na nakagapos na si Lando, natagtad ng sugat sa katawan. Sa mismong puno ng mahogani nakatali ang kapatid na wala pa ring malay. Napapaligiran ito ng mga kambing na mas agresibo ngayon kaysa sa una nilang pagkikita. Malapit na kasi ang mambabarang na siyang nag-uutos sa mga ito. Akma na sanang susugod si Gary nang bigla ay hindi siya makagalaw, maging ang kanyang ama. Naunahan sila ni Mang Tino na mabilis na nakalapit sa kanilang kinaroroonan. Unti-unti itong humahakbang papunta sa kanilang kinatatayuan. Napansin din niyang hindi na naigagalaw ni Mang Tino ang kaliwang kamay nito. Halatang natalo niya ito sa naganap na laban nila kanina. Maging si Lolo Quilino ay hindi na rin makagalaw habang nagpipilit pumiglas. Maging ang boses nito ay hindi na rin lumalabas. Pero dahil sa gabay na nakabalot sa katawan ni Gary, hindi siya masyadong apektado ng sakit. Ang kailangan niya lang ay marinig ang bulong ng usok kung ano ang kanyang gagawin para malabanan ang mambabarang. Masyado niyong minamaliit ang kakayahan ko. Yan ang napapala na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Derum sadum, umbre, deru! Malakas na tumawa si Mang Tino, saka inalis ang nakataklob na tela sa ulo nito. Nalantad ang malahalimaw nitong muka na may itim ang paligid ng mga mata. Maitim rin ang labi na halos magmukha na itong aswang. Paulit-ulit itong sumambit ng orasyon na pilit namang pinaglalabanan ni Gary. Nakita niya ang liwanag na nanggagaling sa kanyang suot na kwintas na sinamantala naman niya at tahimik na sumambit din ng orasyon. Hindi na kayo makagagalaw sa kinatatayuan nyo. Saka ako naman uutusan ng mga alagad ko na lapain kayo na walang kahirap-hirap. Ito ang nararapat sa mga aswang na kagaya nyo. Pareho lang tayong kampon ng kadiliman. Ang pinagkaiba lang, mas malakas ang kapangyarihan ko sa inyo. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo. Ang totoo, hindi mo matanggap na napatay mo si Rosana at nagkaroon siya ng anak sa akin. Sa huli, ako pa rin ang pinili niya at nagawa mo pang nakawin si Lando. Ipinakilala mo ang anak mo siya pero ngayon, alam na ni Lando ang katotohanan na ako ang kanyang tunay na ama. Makaligtas ka man sa laban na ito, ay mabubuhay ka pa rin mag-isa. Walang nagmamahal at walang mag-aalaga sa'yo. Demonyo kang hayop ka. Naging impyerno ang buhay ng anak ko sa'yo dahil ikaw ang totoong masama dito. Amana, ayoko na marinig ang mga sinasabi nyo. Matagal na ako nagtagumpay
Ako ang pinili ni Rosana at hindi ikaw! Dahil binarang mo siya at tinutulang isip ng aking ina. Kaya nang makawala siya sa barang na ginawa mo, nagpanggap siyang kakampi mo. At nang malaman mo muntik ka na niyang patayin, saka mo siya inunahan. Pinatay mo siyang hayop ka. Ikaw ang masama. Tahimik kami namumuhay bilang isang masayang pamilya. Isang mabuting aswang na walang pinapatay na tao. Ginulo mo lang at sinira. At ako ang masama. Huwag na kayo magmalinis. Wala kayong pinagkaiba sa akin. Ang problema, kahit magsama pa kayo, kahit may mga sandata pa kayong panlaban sa akin, wala na rin saysay dahil hindi ko napapayagan mabuhay pa kayo. Habang abala sa pagsasalita si Mang Tino, abala naman si Gary sa tahimik niyang pag-usal ng orasyon. Urimbeno, Obinist, Sistune, Eberum! Teka, ano nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Anong ginawa mo? Kasabay ng pagpupumiglas ni Mang Tino, ang pagsugod ng mga alagad nito papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya bago pa nakalapit ang mga aswang, ay nagawa na ni Gary na makawala sa orasyon ng mambabarang na si Mang Tino. Hinagupit niya ng malakas na latigo ang mga nilalang na patuloy sa pag-atake sa kanila. Kasabay ng matindi niyang galit na nararamdaman, unti-unti nang nagliwanag ang kanyang mga mata, indikasyon ng pagsanib ng gabay sa kanyang buong katawan sa tulong ng mutya ng palaspas. Umikot siya sa ere na may paghampas ng latigo sa mga mandor. Pinrotektahan niya ang kanyang ama at ang kanyang lolo laban sa mga aswang na kambing. Kanya-kanyang lundagan para kagatin si Mang Renato at Lolo Quilino, pero maagap din ang pagtalon ni Gary. Bawat tamaan ng kanyang latigo ay bumabagsak ang mga aswang sa lupa habang umaangil na parang nauulol na aso. Kasabay ng muling pagtirik ng mga mata ng mga mandor, nagkikikisay na bumubula ang bibig at walang tigil ang paglabas ng mga buhay na alupian sa mga bibig nito. Bawat tamaan ng kanyang latigo ay napapasigaw ang mga aswang sa sakit, hanggang maging ang mga alupihan ay naninigas na rin, kasabay ng mga mandor na nasusunog at nagkandamamatay. Hindi! Hindi ito maaari! Pakawalan mo ako dito! Imbis na pakawalan, ay pinaghahampas ni Gary ang katawan ni Mang Tino gamit ang latigo. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa gitna ng kagubatan dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Sa bawat paghiwa ng latigo sa balat nito, ay ramdam na ramdam ni Gary ang sakit sa boses ni Mang Tino dahil sa paglabas ng mga litid nito sa leeg. Yan na tatapos sa iyong hayop ka! Sa pamamagitan ng pagsambit ko ng orasyon sa tulong ng aking mutya ng palaspas, ang mga alagad na biniktima mo ang sangangatol sa buhay mo. Sila ang kakain sa mga laman mo at mararamdaman mo ang sakit kung paanong dukutin ang mga mata mo. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Mapuputol din ang dila mo dahil sa pagkagat mo at sa sobrang sakit. Lahat ng ginawa mo ay babalik sa'yo. Mararamdaman mo yon hanggang hindi mo natatanggal ang barang sa kanila. At ang kalupiyang lalabas sa kanilang katawan ay lilipat naman sa'yo. Namnamin mo ang kasamaan mo. Bukod pa ron, nararamdaman ko ang mga nagrorondang tanod sa paligid. Makikita na nila ang mga nangyayari at malalaman na nila ang buong katotohanan. Isasama kita sa paratang na ikaw mismo nagsimula, demonyo ka! Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Magbabayad ka! Papatayin kita! Yan ang patunay na totoo ang karma! Tuluyan na nga nakawala ang mag-ama sa pagkakagapos sa orasyong sinambit ni Mang Tino. Sa isang iglap ay sinalubong na nila ang mga alagad nito. Bawat tamaan ng latigo ay nag-iiwan yun ng markang malalalim na sugat. Bumabagsak sila sa lupa habang nagkikikisay na bumubula ang bibig. Ipinakita ni Mang Renato ang galit sa pamamagitan ng paglapa nito sa mga mandor sa harapan mismo ng pinunong gumawa sa kanila. Kaya lang, nakawala rin si Mang Tino sa orasyong ibinigay ni Gary. Gamit ang itim na orasyon, ay sinubukan nitong barangin si Mang Renato, pero hindi nito napansin si Lolo Quilino na may ibinuhos sa ulo nito.
para ang orasyon na dapat sana kay Mang Renato ay bumalik sa katawan ni Mang Tino, na siya namang pagbukas ng matanda sa takip ng boteng pinaglalagyan ng kulay itim na likidong katas ng dahon ng artamesa. Kitang-kita ni Gary kung paanong pumasok ang itim na usok sa boteng hawak ng matanda. Umiiyak itong napasigaw na may galit sa boses. Para sa anak kong pinatay mo! Ito na ang katapusan mong hayop ka! Malingaw-ngaw ang malakas na pagsigaw ni Mang Tino sa tindi ng sakit sa pagkawala ng kakayahang gabay nito. Nilundagan ni Gary ang mga mandor na sumusugod pa rin sa kanila. Saka inatake ang mga yon gamit ang lumalagitik niyang latigo. Ang mga nakakatayo sa pag-atake ay tumatakbo papalapit sa nakaluhod na si Mang Tino. Sumabay na rin ang iba pang mga natitirang kalaban. Walang awang pinagtulungan nilang lapain si Mang Tino. May dumudukot sa mga mata nito at dahil sa matinding sakit na nararamdaman, nakagat nito ang sariling dila habang naninigas ang katawan. Ang mga buhay na alupihan mula sa katawan ng mga mandor na kambing ay pumasok sa lahat ng butas ng katawan ni Mang Tino. Sa bibig, sa ilong, sa mata at tenga. Lahat ay nag-aagawan sa paglapa sa karne ng mambabarang. Mula sa kanilang kinatatayuan, nagtalsikan ang mga dugo sa damuhan. Nagkalat ang mga lamang loob ng mga aswang. Pagkatapos nilang patayin ang kanilang amo, isa-isa na rin silang nagpakamatay. Sa harap nilang tatlo, dinukot nila ang sariling mga mata. Bumalik na ang dating anyo ni Mang Renato at Gary habang hindi inaalis ang paningin sa muka ni Mang Tino. Nakabuka ng malaki ang bibig nito habang naliligo sa sariling dugo. Sa kanilapitan ni Gary ang mga nakahandusay na katawan ng mga aswang na hinagupit niya ng latigo hanggang sa masunog at bumalik sa dating anyo bilang isang ganap na tao. Namatay sila nang walang mga mata at dila, na ang ibig sabihin, ilihim ang tungkol sa kanila. Kaya pala dinudukot ang mga mata at kinakagat ang dila ay para walang makapagsabi sa katotohanan, sa totoong may sala. Ngayong namatay na si Tino, panahon na para umalis na tayo sa lugar na ito. Iginala nila ang kanilang paningin. Nakita nila ang mga tanod na nakatayo sa kanilang harapan. May mga dalang sibat at mga sulo. Akala nila papatayin sila, pero nagulat silang napayuko ang mga ito at humingi ng tawad. Binitiwan ang mga hawak na sibat at isa-isang umalis bilang pagpapalaya sa kanila. Nabago nila ang tingin ng mga tao sa kanila at nagpasalamat ang mga yon sa kanilang kabayanihan. Kinalagan nila ang tali nang walang malay pa rin si Lando. Bumalik na rin ang kulay nito, indikasyong nakaligtas na ang kanyang kapatid. Nagbago ang mga kwento. Nawala ang bakas ng aswang, pati na ang mambabarang, at nagbago ang pakikitungo ng mga kababaryo sa kanila. Magkakasama silang apat sa pagbabantay sa kagubatan. Nagising si Lando na masaya nang malamang nakaligtas sila sa kamay ng taong nagpalaki rito. Hindi nagtagal, natanggap na ni Lando ang pagkatao ng kanyang ama at kapatid. Nakalaunan ay naging ganap na rin itong isang aswang na agipo. Ang mabuting halimaw na nagligtas sa taong bayan laban sa mapanakit na mambabarang. Tunay na ang buhay ay punong-puno ng hiwaga. Huwag nating husgahan ang mga tao batay sa kanilang itsura. Sa halip, bigyan sila ng pagkakataon para mapatunayang mabuting nilalang silang nagtatago sa makasalanang mga mata ng mga tao. Dahil baka dumating ang araw na baka ang tao pa ang totoong aswang at ang aswang pa ang totoong nagpapakatao.